Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 15, 2025. Sa araw na ito, hayaan mong ganap mong yakapin ang pinakapusod ng iyong pagkatao bilang isang Sagittarius. Ang iyong espiritu ay nagniningning sa isang hindi matatawarang sigla at pagmamahal sa buhay, isang enerhiyang tila liwanag na umaakit ng mga tao sa iyong paligid. At ngayong araw, ang enerhiyang iyon ay lalong tumitindi, na tila isang ilaw na nagliliyab mula sa iyong kaluluwa. Isa kang nilalang na isinilang upang maglakbay hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi maging sa mga daigdig ng kaisipan, damdamin at espiritu. Sa mga oras na ito, magandang alalahanin at ipagdiwang ang iyong likas na pagiging malaya, mapanlikha, at puno ng pag-asa sa hinaharap. Ang pagiging mapaglakbay ng iyong kaluluwa ay hindi lamang tungkol sa mga pisikal na paglalakbay, kundi tungkol din sa malalim na paghahanap ng kahulugan at kabuluhan. Maaaring may mga bagay kang matagal nang minimithi, isang personal na layunin, isang relasyong may kahulugan, o isang matagal ng pangarap, at ngayong araw, ang universo ay tila humihimok sa iyo upang masdan ang mga ito ng mas malalim. Ang iyong pagiging likas na mausisa ay isa sa iyong pinakamakapangyarihang katangian, at ngayon ay panahon upang hayaan itong maging gabay mo sa paghahanap ng katotohanan, ng kasiyahan, at ng tunay na sarili. Habang ginagalugad mo ang mga sandali ng araw, mapapansin mo rin na may mga biglaang damdamin ng pagkalito o pagkalito sa direksyon na maaaring sumulpot sa iyong isipan. Maaaring ito'y dala ng mga kaganapan na tila hindi mo lubos maunawaan, o maaaring ito'y mga damdaming matagal mo nang kinikimkim. Ang unang hakbang patungo sa kaliwanagan ay ang pagtanggap na may mga ganitong damdamin, at hindi ito kahinaan kundi isang paanyaya sa mas malalim na pag-unawa. Huwag mong labanan ang mga ito, sa halip, hayaang lumutang ang iyong emosyon sa ibabaw, sapagkat dito mo matatagpuan ang mga kasagutan. Ang tahimik na pagninilay at malalim na pagninilay-nilay ay magsisilbing gabay mo upang malaman kung ano ba talaga ang mahalaga sa iyo. Ang araw na ito ay parang isang malaking salamin na iniaabot sa iyo ng sansinukob, isang salamin na nagpapakita hindi lamang ng kung sino ka sa panlabas, kundi pati na rin ng kung sino ka sa kaloob-looban. Sa bawat paghinga mo ng malalim, damhin mo ang iyong sariling tibok, ang katotohanang ikaw ay isang nilalang na naghahangad ng lalim, ng kabuluhan, at ng ugnayang puno ng katapatan. Ang pagmumuni-muni ay hindi nangangahulugang paglayo sa mundo, ito ay isang pagbabalik sa sarili, isang paalala na bago ka pa man sumulong sa panlabas na mundo, kailangan mo munang alagaan ang iyong panloob na daigdig. Habang pinapanday mo ang araw, hayaang magbigay inspirasyon ang enerhiya sa paligid upang makita mo ang mas maliwanag na kinabukasan. Isang kinabukasang puno ng pag-asa na hindi lamang nakabase sa mga panlabas na tagumpay, kundi sa mga tagumpay ng puso at kaluluwa. Sa bawat pagtanaw mo sa hinaharap, itanong mo sa iyong sarili, ano ang uri ng buhay na tunay kong ninanais? Sino ang nais kong makasama sa paglalakbay na ito? Ano ang nagbibigay saysay sa bawat araw ko? Sa mga sagot sa mga tanong na ito, mabubuo ang mapa ng iyong landas, isang landas na ikaw mismo ang lilikha. Huwag mong katakutan ang mga pagbabagong nararamdaman mo sa iyong kalooban. Sa halip, yakapin ito bilang bahagi ng iyong ebolusyon. Ang bawat damdaming pumapaimbabaw sa iyo, galak, pangamba, pananabik, pagdududa, lahat ng ito ay mga ilaw na nagsisindi ng mga bahagi ng iyong landas. Sa pagtanggap mo sa mga damdaming ito, binubuksan mo ang pinto ng iyong puso upang tanggapin ang tunay na inspirasyon at sigasig para sa mga darating pang araw. Sa gitna ng katahimikan, hanapin mo ang iyong kalinawan. Kapag ikaw ay naglalakad mag-isa o nakatitig sa kawalan, tandaan mong ang mga sandaling iyon ay hindi pag-aaksaya, kundi pagkakataon upang makipag-ugnayan sa iyong pinakamalalim na sarili. Sa mga sandaling ito mo matatagpuan ang direksyon na hinahanap mo, at ang muling pag-usbong ng iyong pagnanasa para sa mga pakikipagsapalaran na nagpapasaya sa iyo. Sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay nagdadala ng mga pagkakataong muling tuklasin ang kahulugan ng tunay na koneksyon. Kung ikaw ay may karelasyon, maglaan ng oras upang muling mag-usap ng bukas at taos puso.
Huwag matakot na ipahayag ang iyong damdamin, sapagkat sa pagiging tapat at totoo, mas lalo ninyong mauunawaan ang isa't isa. Para naman sa mga walang kapareha, ang iyong likas na magnetismo ay maaaring makaakit ng mga bagong koneksyon. Mag-ingat lamang na huwag masyadong mabilis umasa, sa halip, kilalanin mo muna kung anong uri ng koneksyon ang tunay na nagbibigay saysay sa'yo. Sa larangan ng trabaho o pag-abot ng mga layunin, ngayon ay panahon upang tumigil sandali at pag-isipan kung ang tinatahak mong landas ay umaayon sa iyong tunay na mga layunin. Hindi mo kailangang maging abala ng abala lamang, mas mahalaga ang pagiging produktibo na may saysay. Sa halip na palaging nakatutok sa resulta, pahalagahan mo rin ang proseso. Baka sa pagtingin mong muli sa mga bagay, makahanap ka ng mas epektibong paraan upang maabot ang iyong mga mitiin. Ang mga saglit na ito ng pagninilay ay maaaring magbukas sa iyo ng bagong inspirasyon o bagong direksyong mas naayon sa iyong kaluluwa. Sa kalagayan ng iyong pananalapi, ito ay magandang panahon upang suriin kung saan napupunta ang iyong lakas at pera. Sa halip na magpadalos-dalos sa paggastos, unawain mo muna kung ano talaga ang nagbibigay ng halaga sa iyo. Baka mas mapili ka na ngayon sa mga pinagbubuhusan mo ng iyong oras at yaman, sapagkat nauunawaan mong hindi lahat ng kinang ay ginto. Sa ganitong paraan, mas mapapalago mo hindi lang ang iyong salapi kundi pati ang iyong tiwala sa sariling kakayahan. Sa kalusugan, ang araw na ito ay paanyaya upang pakinggan ang iyong katawan. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga simpleng palatandaan ng pagkapagod, sapagkat ito ay mga mensahe ng iyong katawan na kailangang magpahinga. Magandang oras ito upang magsimulang muli ng mga ritual para sa iyong kagalingan, maaaring maglakad-lakad, mag-ehersisyo, o simpleng huminga ng malalim sa harap ng kalikasan. Sa bawat pag-aalaga mo sa iyong sarili, mas pinapalalim mo rin ang iyong ugnayan sa sariling espiritu. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay bughaw, kulay ng kalmado, kalinawan, at tiwala sa sarili. Ang bughaw ay kulay ng langit at karagatan, na paalala ng walang hanggang posibilidad at katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Isuot mo ito o gamitin sa paligid mo upang mapanatili ang iyong mental na balance at inner peace. Ang mga maswerteng numero ay 21, 35, at 47, mga numerong sumisimbolo ng progresibong hakbang, maingat na desisyon, at matalinong pamumuhay. Ang mga maswerteng gawain ay ang pakikipag-ugnayan sa mga matagal nang hindi nakausap, pagpunta sa mga bagong lugar upang huminga at magmuni-muni, at pagsisimula ng personal na proyekto na matagal mo nang nais simulan. Maging bukas sa pagtanggap ng mga bagong ideya at inspirasyon, madalas itong dumarating sa mga sandaling hindi inaasahan. Sa pagtatapos ng araw, hayaang yakapin mo ang katahimikan bilang isang sagradong espasyo ng pagmumuni. Bago ka matulog, magpasalamat sa lahat ng karanasang dumaan sa iyo, maging ito man ay masaya, mapanlikha, o mahirap. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa sarili. Paalalahanan mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa tamang landas, at kahit patila malabo minsan ang direksyon, ang iyong puso ang tunay mong kompas. Yakapin mo ang pagiging totoo, ang pagiging malaya, at ang pagiging buo. Ang araw na ito ay hindi lamang basta isang araw, ito ay isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag, mas makahulugan, at mas masayang bukas. Kung gusto mong ipagpatuloy ang gabay na ito araw-araw, maaari kitang bigyan ng horoscope para sa mga susunod na petsa. Nais mo bang ituloy para sa Mayo 16? Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.